Naitayo ito taong 1905. Ito ay isang concrete tower na may taas na 27 feet. At ito ang Poro Point Lighthouse. Itong lighthouse na ito actually may historical value siya kasi noon ang sinasabi, ang unang pagtayo daw dito made of steel lang siya at saka bronze. Tapos ang source of light is a gas lamp. Pero nung late 1970s, itinayo siya ulit pero made of concrete na. Tapos yung source of power niya is a windmill generator na siya noon. So kung pupunta kayo dito sa La Union, bago kayo dumiretso sa surfing area sa May San Juan, make sure to drop by dito sa sa San Fernando Lighthouse or otherwise known as Poro Point din ang tawag nila dito. Yung lighthouse na gawa sa Bakal, doon pa finabricate yun sa France. Tapos dinala dito sa Pilipinas. Tapos yun ang unang lighthouse na nakatayo dyan. Tapos nung nag-change na from Spanish, napunta na sa ibang nag-colonize sa Philippines, kaya napalitan na nila ng sementong lighthouse yan. Galing doon sa exit ng Tipilex, mga 1 oras pa yon papunta dito sa Poro Point. At yung Poro Point, katabilang niya yung sikat na resort na Thunderbird. At doon kami mag-lunch later, makikita ninyo kung gaano kaganda yung Thunderbird. So kaya kami nandito kasi very historic itong place na to para sa La Union. Okay? Halos kalahating araw na ang kanilang pagmumotor. Kaya ramdam na nila ang gutom. Sa isang restaurant dito sa San Fernando, La Union, nagpa siyang kumain ng grupo. After namin ng lighthouse, pumunta kami ngayon sa Thunderbird. Pasok mo sa loob. Kasi since day trip lang to, para ka nasa Greece, yung itsura niya. Pagkatapos kumain, dumiretso agad sila sa kanilang hotel na halos 30 minutes lang ang biyahe at may layong 13 kilometers.
sinasayang na oras ang grupo. Kaya pinuntahan agad nila ang isa sa tourist spot sa Balawan